Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta ng inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1981. 13 taong gulang pa lang ako nung mangyari sa akin ang kakaiba at nakakatakot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Kabahagi ko po sa aking kwento si Mang Delfin. Siya po ang panday sa aming baryo. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nalampasan ko ang panganib na hatid ng mga kampon ng kadiliman. Nangyari po ang simula ng kalbaryo ko nang matagpuan ko po ang balaraw na pag-aari ni Mang Delfin na siyang bumago sa takbo ng aking buhay. Bago ko nga po pala simulan ang aking kwento, ang pangalan at lugar na aking pong ginamit ay pawangkat ang isip ko lamang upang mapangalagaan ang kaligtasan ng baryong tunay na pinangyarihan ng aking istorya. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalan na Benok. At ito ang aking kwento. Saan ka na naman mapupunta, Benok? Sa bahay lang po ni Kuya Nestor, Tay. Ako, wag mo kong pinaglololoko, ha? Nung isang araw na galing dito si Nestor, hinahanap ka. Ang paalam mo rin sa akin, pupunta ka sa bahay ni Nestor. Umamin ka na nga. Saan ka ba talaga nagpupunta, ha? Tay, sa bahay po talaga ni Kuya Nestor ang pupunta. Saan po ba ako pupunta ng ganitong oras ng umaga? Eh si Kuya Nestor lang naman po ang kaibigan ko. Umayos kang bata ka, ha? Huwag na huwag kong mababalitaan na pumupunta ka sa bahay ng panday na yon. Dahil kapag nalaman ko, ay nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Dila mo lang ang walang latay. Naiintindihan mo ba? Tay naman eh. Bakit po ba ang init ng dugo niyo kay Mang Delfin? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo, ha? Huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ng taong yun, ha? Naririnig ko pa lang ang pangalan niya. Kumukulo na ang dugo ko. Sus, baka naman po naging karibal niyo lang po si Mang Delfin sa puso ni nanay. Kaya po kayo nagkakaganyan. Ba't ang batang ito? Gusto mo ba talagang tamaan, ha? Eh kasi naman po eh, hindi ko po alam kung bakit po kumukulo ang dugo niyo kay Mang Delfin. Wala naman pong ginagawang masama sa inyo yung tao eh. Ay nako, makaalis na nga. Hoy, teka! Ang mga biling ko, ha? Kapag nahuli kita nakikipag-usap sa panday na yon, humanda ka talaga sa akin, bata ka. Oo na po, aalis na po ako. Hala, sige na. Bumalik ka kagad, ha? Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa bahay ni Kuya Nestor. Tumutulong ako sa kanya sa pagtitinda ng mga karne na kinatay naman ng matadero niyang lolo na si Lolo Estong. Ngunit dahilan ko lang yon. Ang totoo ay pupunta talaga ako sa bahay ni Mang Delfin. Siya talaga ang nagbibigay sa akin ng pera na akala naman ni tatay ay galing sa paglalako namin ni Kuya Nestor ng karne. Ngunit habang naglalakad ako, nakasalubong ko si Kuya Nestor. Edad 25 taong gulang na siya. Binata at masipag. May dala siyang 2 timba na may laman na karne ng baboy. Oh, ang aga mo yata, Benok, ka. Alam mo naman di ba, Kuya, kung saan talaga ako pupunta? Pagbihira ka naman, oo. Muntik na akong mahuli ni tatay sa pagpunta mo sa bahay noong nakaraang araw. Teka, bakit yata sa tono ng pananalita mo sinisisi mo ako? Hinanap lang naman kita noong nakaraang araw dahil pinapapunta ka ni Lolo Estong sa bahay. Yun na nga ang dahilan, Kuya eh. Kaya muntik na akong mahuli ni tatay. Kasi yung sinabi ko sa kanya, sa bahay niyo ako pupunta. Tapos bigla kang susulpot sa bahay namin. Hahanapin mo lang pala ako. Ay nako, hindi ko nakasalanan yun ano. Ang hirap kasi sa'yo. Nagsisinungaling ka.
Kaya yan, palagi ka na lang nag-aalala na baka mahuli ka ng tatay mo. Ewan ko sa'yo, bakit ba kasi hindi mo nilang aminin sa tatay mo nang hindi ka napatago na pumupunta sa bahay ni Mandelpin? Ang labo naman yung Kuya Nestor. Paano ko naman aaminin kay tatay ang mga pinagagawa mo? Sige nga. Marinig pa lang niya ang pangalan ni Mandelpin. Kumukulo na raw ang dugo niya dahil sa galit. Ay siya nga pala kuya. Maiba tayo ng usapan. Kapag nagkita kayo ni tatay sabihin mo na lang nasa bahay niyo ako Ay nako, pambihira ka naman Ako na naman ang ginamit mong dahilan. Pinagsisinungaling mo ako dahil sa mga kalokohan mo. Itigil mo na to Huli na to. Hindi na ako papayag sa susunod. Dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang malalagot Naintindihan mo ba? Oo kuya. Pasensya ka na Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pandalhin to sa palengke. Sige kuya. Salamat. Ingat ka. Abot tenga ang aking ngiti nang pumayag si Kuya Nestor. Hinatid ko muna siya ng tanaw bago ko nagpasyang maglakad. Pangarap ko talagang matuto sa pagpapanday ng iba't ibang klaseng patalim at sandata. Kaya kahit patago ay gumagawa ako ng paraan para makapunta sa pandayan ni Mang Delfin. Bukod pa ron, iba ang saya na nararamdaman ko sa tuwing pinapanood ko si Mang Delfin sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay tinako ang daan papunta sa kakauyan kung saan naroon ang pandayan ni Mang Delfin. Ayos! Mukhang nagsisimula na si Mang Delfin sa kanyang pagpapanday. Naririnig ko na ang ingay ng pagpukpok niya sa bakal. Inilinga ko muna ang aking paningin sa paligid bago ako tuluyang lumapit sa pandayan ni Mang Delfin. Pagbungad ko, nadatnan ko kagad siya roon. Pawisan ang kanyang muka dahil sa singaw mula sa init ng nagbabagang bakal. May nakasampay na panyo sa kanyang batok na paminsan-minsan ay ipinupunas niya sa kanyang pawis. Nang mapansin niya ako, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Oh, Benok. Mukhang tinanghali ka yata ngayon pasensya na po kayo, Mang Delfin. Tumakas pa po kasi ako kay tatay Hindi mo dapat tinatakasan si Karding. Hindi ka rin dapat nagsisinungaling sa kanya. Alam mo, Benok, baka yan pa maging dahilan ng ikakapahamak mo. Teka, bakit ka nga pala narito? Mang Delfin, gusto ko po talagang tumulong sa inyo Gusto ko pong matuto kung paano po magpanday. O sige, halika rito. Alalayan mo muna ako sa aking ginagawa at pag-aralan mo mabuti kung paano ako magpanday ng espada. Ito ang unang paraan para matuto ka. Dapat matyaga ka at handang magtiis sa mainit na singaw ng bakal. Ipinakita sa akin ni Mang Delfin kung paano ang magpanday ng itak. Kahit paulit-ulit ko na yung nakikita, hindi pa rin ako nagsasawa. Ilang linggo na rin ang lumipas magmula nang maging alalay ako ni Mang Delfin. Taga-abot ako ng mga bakal mula sa pugon. Halos magkulay kahil yun dahil sa matagal na pagkababad sa apoy. Kapag nailagay na yon sa sangkalan na bakal, sa kanya ihuulma yun at wala nang tigil sa pagpukpok gamit ang maso hanggang sa mabuna ang hugis ng itak. O sige, Benok, ikaw naman. Subukan mo magpanday. Talaga po? Ako naman po magpapanday. Tuturuan niyo po ako. Ano pa ba sa tingin mo ginagawa ko? Hindi ba tinuturuan na kita? Sige po. Maraming salamat po, Mang Delfin. Wala, sige na. Gawin mo na. Maigpit dapat ang pagkakahawak mo sa pang-ipit ng bakal para hindi tumalsik. Pagkatapos, matiin naman ang pagpukpok mo sa bakal gamit itong maso. Kailangan din ng malakas na puwersa
Sa una, sigurado magpapaltos ang palad mo dyan. Kaya dapat, kaya mong labanan ng sakit. Handa po talaga ako matuto, Mang Delfin. Kahit magkanda paltos-paltos pa po ang aking kamay. O sige, simulan mo na at panonoorin kita. Kapag nakabuo ka ng itak ngayon, bibigyan kita ng gantimpala. Ayos ba yun? Ayos na ayos po. Hindi mawala ang ngiti sa aking nabi dahil sa mga sinabing yon ni Mang Delfin. Lalo na nang hawakan ko na ang maso. Maraming beses na tumatalsik talaga ang bakal at tinatamaan ako sa binti. Ngunit hindi ko yun iniinda dahil alam ko pinapanood ako ni Mang Delfin. Kaya naman, hindi ko na malaya ng oras. Halos hindi ako makapaniwalang makakagawa kagad ako ng itak. Lumapit sa akin si Mang Delfin at tinignan niya ang talim ng itak. Aba, mahusay ang pagkakagawa mo nito. Kahit may konting uka sa talim, masasabi kong madali ka natuto sa pagpapanday. Konting pagpapakinis pa ng talim nito, pwede na itong may benta. Talaga po, Mang Delfin? Oo, Benok. Walang halong biro. Alam mo ba, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpapanday, abay hindi ganito kaganda ang nagawa ko. Ilang buwan pa lumipas, bago pa ako natuto sa pagpapanday. Napakasaya ko po, Mang Delfin. Hindi ko po akalain na magagawa ko po ng maayos ang itak. Basta't ipagpatuloy mo lamang ang pag-aaral sa pagpapanday. Baka dumating ang araw, mas mahusay ka pa sa akin. O bueno, Benok. Nagawa mo naman ang maayos ang paggawa ng itak. Eto, tanggapin mo ang bayad ko. Naku, wag na po, Mang Delfin. Sapat na po yung pinuri niyo po ang gawa ko. Hindi ba't pumayag ka naman kanina? Nabibigyan kita ng gantimpala. Kaya huwag ka nang mahiya. Para sa'yo talaga yan. Pero, hindi naman po ako nagpapabayad, Mang Delfin eh. Kailangan mo itong tanggapin para meron kang maipakikita kay Karding. Gusto mo bang magkaroon siya ng hinala na tinutulungan mo ko? Siyempre po, ayoko. Kung ganun, tanggapin mo na itong pera para naman may dadahilan ka sa kanya kapag uwi mo. Mang Delfin? Bakit niyo po ba ako tinutulungan? Nakikita ko kasi ang sarili ko sa'yo nung kabataan ko. Alam mo, isa lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag kang magsisinungaling sa iyong ama kahit kailan. Lalo na ang tumakas at magpunta sa lugar na hindi niya alam. Baka mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Minsan na rin ako naging pasaway na kagaya mo. Kaya naman, namatay ang aking ama sa paghahanap niya sa akin. Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Mang Delfin. Bigla naman akong nag-alala, kaya wala na akong nagawa kundi ang tanggapin ang pera na iniaabot niya sa akin. Mang Delfin? Pwede po bang tanungin kung ano pong nangyari sa inyong ama? Sinalakay siya ng isang mapangis na nilalang habang hinahanap niya ako. Napatay ko nga sila, pero hindi na naibalik ang buhay ng aking ama. Iniwan ako ng aking pamilya at halos kasuklaman nila ako. Pinagsisiyan ko ang mga nangyari. Ngunit kagaya na sinabi ko, huli na ang lahat para magsisi. Kaya habang maaga pa, Benok, matuto kang magsabi ng totoo sa iyong ama nang hindi ka magaya sa akin. Nakakalungkot naman po pala ang naging buhay niyo, Mang Delfin. Tama ka. Malungkot ang nag-iisa. Walang karamay at mag-isang namumuhay. Kaya naman, ikinulong ko ang aking sarili sa pagpapantay ng mga itak para kahit papano ay makalimutan ko ang mga nangyari. Teka, siya nga pala. Maiwan muna kita rito. Kailangan ko pa kasing bumili ng mga bakal. Baka dumating na yung kausap ko.
Mabilis lang ako. Sige po. Teka, bago ka umalis, linisan mo muna itong pandayan ko ha. Sige po, Mang Delfin. Tumango si Mang Delfin bago siya umalis. Pagkatapos ay inilinga ko ang aking paningin sa paligid para maghanap ng basahan. Ngunit wala akong nakita. Kaya naisipan kong pumasok sa loob ng bahay ni Mang Delfin dahil katabi lang naman yon ng pandayan nito. Pagpasok ko, bumungad sa aking paningin ang loob ng bahay. Wow! Ang linis naman ng bahay ni Mang Delfin. Tsaka ang daming magagandang itak na nakasabit sa dingding na sawali. May mga naka-display din na pugot na bungo ng mga hayop. Napakaganda naman tignan ng pagkakaayos ng mga gamit niya. Teka, nasan kaya ang basahan niya? Sa aking paghanap, napako ang aking paningin sa kinaroroonan ng isang lumang baul. Napakunot ang noo ko nang makitang may basahan sa ibabaw nun. Lumapit ako sa kinaroroonan ng baul. Saka pinagmasdan ang itsura nito. Ano ba naman yan? Ang dami namang alikabok nitong baul na to. Para bang matagal nang hindi nalilinisan? Teka, ano kaya kung ito na muna ang linisin ko? Sayang naman kasi, maganda pa to eh. Kinuha ko ang basahan sa ibabaw ng baul. Inihipan ko yun, saka pinispisan ng aking kamay. Pagkatapos ay sinimulan ko ng punasan ang baul. Binuksan ko yun para malinisan din ang mga gamit na nakatago roon. Ngunit natigilan ako nang makita ang laman ng baul. Walang ibang nakalagay sa loob, kundi ang isang pulang tela na nakabalot sa parang itak. Kinuha ko yun at tinanggal ang balot nun. Teka, kung di ako nagkakamali, balaraw to ha. Ang ganda naman nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sandata. Ang ganda rin ng disenyo na nakaukit sa hawakan. Sinipat-sipat ko sa ere ang balaraw. Ngunit nagulat ako nang bigla kong maramdaman ang malakuryenteng gumapang sa aking kamay. Nabitiwan ko ang balaraw at napaupo ako sa sahig. Sakto naman ang pagpasok ni Mang Delfin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Agad akong napatayo. Nag-alala ako dahil pinakialaman ko ang kanyang gamit. Mang Delfin, patawarin niyo po ako at pinakialaman ko po ang gamit niyo. Anong ginawa mo? Naganap lang po ako ng basahan na ipanlilinis ko po sana sa pandayan. Pero nakita ko po itong baul eh. Marumi na po kaya nilinisan ko. Hindi ko po sinasadya na hawakan po ang balaraw niyo. Pasensya na po talaga, Mang Delfin. Hindi na po mauulit. Hindi niya ako sinagot. Kaya mas lalo akong kinabahan. Lalo na nang nagmamadali siyang lumapit sa akin. Nagpalipat-lipat siya ng kanyang tingin sa balaraw at sa aking kamay. Nakawang ang kanyang bibig at nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata. Ayos lang po, Mang Delfin, na pagalitan niyo po ako. Patawarin niyo na po ako, Mang Delfin. Hindi yun ang inaalala ko, Benok. Ano po? Hindi po ba kayo galit na pinakialaman ko po ang gamit niyo? Hindi ako galit sa'yo, Benok. Hindi lang talaga ako makapaniwala kung paano mo nabuhat ang aking palaraw. Eh magaan naman po ang palaraw at saka maikli lang po. Ito nga po, ang gaan-gaan lang. Mas lalong bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Mang Delfin. Naging balisa siya at panay ang sulyap sa akin. Benok, kakaiba sa lahat na sa datang yan. Matagal na panahon na yan na nakatago dyan sa baul. At walang sino man ang nakakabuhat sa balaraw. Kaya nagtataka ko kung paano mo ito nabuhat.
Pero bakit naman po, Mang Delfin? Akala ko po, simpleng balaraw lang po yan. Ang sino mong magtatangka na hawakan ito ay napapaso ang kamay at hindi nabubuhat. Kaya delikado ang ginawa mo. Hindi ko po kayo naiintindihan, Mang Delfin. Yumuko si Mang Delfin at hinawakan niya ako sa tigkabilaan kong balikat. Makinig kang mabuti sa akin, Benok. Ang balaraw na yan ay gawa pa sa bumagsak na bulalakaw. Matagal na panahon na lumipas nang magamit yan ng isang pantay laban sa masasamang elemento. At ang pagkakabuhat mo sa sandatang yan ay nangangahulugan na ng muling pag-asik ng lagim ng mga aswang. Ano po, Mang Delfin? Aswang po. Siya nga, Benok. Mga aswang. Unabuhat mong palaraw nang hindi ka napapasok. Nangangahulugan na ikaw ang tagapagmana nito. Pero paano naman po yun nangyari? Isa lamang po akong ordinaryong bata. Dati ako mandirigmang kumakalaban sa mga aswang, Benok. Ang mga nangyari sa'yo ngayon ay palatandaan ng isang bagong tagapagmana ng palaraw laban sa kampon ng kadiliman. Muling sinulyapan ni Mang Delfin ang balaraw sa sahig. Binitiwan niya ang aking balikat at tumingin sa akin ng mariin. Kung tama ang hinala ko, sige, hawakan mo ulit ang palaraw, Benok. Natatakot po ako, Mang Delfin eh. Nang hawakan ko po kasi ang balaraw kanina, para pong may kuryenteng dumaloy sa aking kamay. Huwag kang matakot. Gusto ko lang matiyak kung tama ba ang nakita ko kanina. Kung ikaw ba talaga ang bagong tagapagmana ng balaraw. Nag-alala akong lumapit sa kinaroroonan ng balaraw. Nanginginig ang aking kamay nang damputin ko yun. Nang mahawakan ko ang hawakan ng balaraw at nabuhat ko yun, biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag, kasabay ng paghaba ng talim nito. Hindi ko na yun nabitiwan dahil wala ng sakit mula sa hawakan. Ang nararamdaman ko na lang ay ang malakas na enerhiya na bumabalot sa buo kong katawan. Nakangiting napasulyap ako sa gawi ni Mang Delfin. Diyos ko, bigla akong kinilimutan sa ginawa mo, Benok. Ikaw nga ang sunod na tagapagmana ng balaraw. Mang Delfin, tignan nyo. Humaba rin po ang talim ng balaraw. Hindi lang yung Benok. Lumiwanag pa ang talim at nabuhat mo. Yan ang patunay na ikaw nga talaga ang bagong tagapangalaga ng balaraw na yan. Kaakibat nito ang isang matinding responsibilidad. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Delfin, binitiwan ko ang balaraw. Nang bumagsak yun sa sahig, nagbalik ito sa dating sukat. Ano pong responsibilidad yun, Mang Delfin? Kung may bagong tagapagmana sa sandata, nangangahulugan na nakabalik na si Lizardo. Bumalik na ang hari ng mga aswang. At yun ang responsibilidad na haharapin ng isang bagong tagapangalaga. Sino naman po si Lizardo? Isang makapangyarihang hari ng mga aswang na nagbenta ng kaluluwa sa hari ng dilim. At tanging ang balaraw lang na yan ang makakapatay sa kanya. Magmula ngayon, ikaw na ang mag-aalaga sa balaraw at haharap kay Lizardo. Ayoko po, Mang Delfin. Ayoko pong tanggapin ang pagiging isang tagapangalaga. Natatakot po ako. Benok, tutulungan naman kita eh. Kaya huwag kang mag-alala. Ayoko po talaga, ayoko. Sige po, uwi na po ako. Hindi ko pinakinggan ang iba pang sasabihin ni Mang Delfin. Tumakbo na ako palabas ng bahay. Magulo ang isip ko nang tinaha ko ang daan papunta sa bahay. Pagdating ko sa bahay namin, ay nadatnan ko naman si Lolo Estong.
Kausap niya si tatay. Bigla akong kinabahan nang makita ang matanda. Dahil malalaman na ni tatay na nagsisinungaling ako sa kanya. Kaya nang makalapit ako sa kanila, ay magtatapat na sana ako. Pero naunang nagsalita si Lolo Estong. Oh, Bernok! Natapos mo na ba ang ipinagagawa ko, ha? Po, oo po, Lolo Estong. Tapos na po. Anak, ipagtimpla mo nga kami ni Tatay Estong ng kape. May kailangan lang kaming pag-usapan. Nagtataka akong pumasok sa loob ng aming kusina. Naramdaman ko, nahabol ang tingin ni Lolo Estong sa akin. Kaya naman, nang tignan ko siya, ay ngumiti siya at tumango. Naintindihan ko na kagad ang ibig niyang sabihin. Natimbirian na siya ni Kuya Nestor. Kaya naman, nakahinga ako ng maluwag. Nang matapos ako sa pagtitimpla, dinala ko ang kape kay Lolo Estong at narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Nag-aalala ko, Karding, sa muling pagpapasabog ng minahan sa lupang akin sinasaka. Alam ko wala silang permit yan. Malakas lang talaga ang loob nila dahil maimpluwensya ang kanilang padrino. Anong aksyon naman ang ginawa ni Kapitan sa reklamo niyo, Tatay Estong? Ay nako, maging si Kapitan yata ay mukhang nalagyan na rin ng pera sa kamay. Sukat ba namang sabihin sa akin na ang pakialaman ko raw ay ang pangangaso ko sa bundok at yun daw mismo ang totoong nakakapaminsala. Eh alam mo naman, Karding, di ba? Na matagal na akong tumigil sa pangangaso magmula lang mangyari sa iyong ama ang trahedyang yun. Ayoko na pong pag-usapan pa tungkol sa bagay na yan. Kung balak niyo po na ipaalam sa kinauukulan ng hinain niyo, tutulungan ko po kayo. Kung ganon, tutuloy na ako. Uubusin ko lang itong kape. Maraming salamat nga pala, Benok, sa kape. Walang anuman po, Lolo Estong. Pagkaubos ni Lolo Estong ng kanyang kape, ay biglang umalingaw-ngaw sa bundok ang sunod-sunod na putok ng dinamita. Natigilan si Lolo Estong at nag-aalala na napatingin sa gawi ni tatay. Talagang hindi sila tumitigil sa pagsira sa ating kalikasan. Ang dapat sa mga yan, isumbong na sa mga pulis. Mabibigo ka lamang, Kardeng. Bayad na nila mga pulis. Ay nako, makaalis na nga. At baka si Nestor makiusyoso na naman sa pagmimina. Baka pati siya ay madamay kung sakaling magkahulihan. Sige po, Tatay Estong. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis na ang matanda, ay binalingan naman ako ni tatay. Seryoso ang kanyang tingin at sinuri niya ang aking muka. Bakit po, Tay? Kanina nang dumating ka, napansin ko na namumutla ang labi mo. Parang may kinatatakutan ka. Tumakbo po kasi ako, Tay. Nag-alala po ako kasi baka mapagalitan niyo po ako kapag hindi po kagad ako nakabalik. Ito nga po pala ang kinita ko kanina, Tay, habang kasama ko po si Kuya Nestor. Aba, malaki-laki ang pera mo ngayon, ha? Akala ko ba konti lang ang kinatay na baboy ni Tatay Estong? Nag-extra po kasi akong magbuhat ng mga isda sa iba pong nagtitinda. Tamang-tama ito, anak. Paubos na ang nabili kong bigas ng isang araw. Tay, ano po ang sadya sa inyo ni Lolo Estong? Seryoso po kasi ang pinag-uusapan niyo. Yun ba? Nag-aalala si Tatay Estong na baka masira nila ang lumang sementeryo. Doon kasi nag-ooperate ang mga minero Matagal ng problema yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila napipigilan ng gobyerno. Bakit po kaya sa dinabi namin ng pagmiminahan ay sa lumang sementeryo pa po? Kawawa naman po mga nakalibing doon. Sinabi mo pa. Hala, sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. At ako naman ay magtutungo muna sa palengke para bumili ng may ulam natin. Huwag ka nang aalis ng bahay, ha? At walang tao rito. Opo, Tay.
Masigla na umalis ang aking ama papunta sa palengke. Naiwan akong mariin na pinakikinggan ang ingay ng pagpapasabog ng lupa sa bundok. Akma sanang papasok ako sa loob ng bahay nang bigla kong naramdaman ang mahigpit na kamay na kumapit sa aking braso. Nang lumingon ako, nakita ko si Kuya Nestor. Habol niya ang kanyang hininga at pawisan ang noo. Oh, kuya, bakit? Halika, sumama ka sa akin. Samahan mo ako. Titignan natin ang mga nagmimina sa bundok. Pero kuya, binilinan po ko ni tatay na huwag umalis eh. Pambihira ka naman, oo. Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob, ha? Alalahanin mo na kinakasabot ko pa si Lolo para sa'yo. Kaya halika na. Natatakot lang kasi akong mag-isa eh. Ano ba kasi ang gagawin natin doon, kuya? Ano pa? E di maghahanap ng ginto sa mga tira nila. Naku kuya, hindi talaga pwede. Papunta rin si Lolo Estong, hinahanap ka niya. Huwag kang mag-alala. Nakasalubong ko na si Lolo. Halika na, bilisan mo na. Habang nagpapahinga pa ang mga minero. Kuya, pag nanakaw ang gagawin natin na yun. Bakit? Nakaw rin naman ang ginagawa nila, di ba? Tara na, ang kulit naman ito, oh. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Kuya Nestor papunta sa kinaroroonan ng minahan. Halos tumagal ng kalahating oras ang paglalakad namin bago namin narating ang kinaroroonan nun. Walang tao dahil nagpapahinga ang mga minero. Hindi binitiwan ni Kuya Nestor ang aking kamay hanggang sa pagpasok namin sa quarry. Kuya, huwag na tayong tumuloy. Natatakot ako eh. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang papasok sa loob. May iiwan ka naman rito sa labas. Ikaw ang titingin kapag may taong paparating. Kapag may nakita kang minero, gumawa ka agad ng ingay. Ayos ba yun? Oo na, sige na. Bilisan mo na lang, kuya. Baka malagot ako kay tatay eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Mabilis na pumasok si Kuya Nestor sa loob ng minahan habang ako naman ay naiwan sa labas. Panay-anling ako sa paligid dahil sa pag-aalala. Maya-maya pa ay nagulat ako sa galit na boses ni Lolo Estong mula sa aking likuran. Sinasabi ko na nga ba't dito kayo nagpunta? Lolo Estong, paano niyo po nalaman? Nakita ko kayong tumatakbo papunta rito. Lentik na batang yan. Ay, sinabihan ko na nga siya huwag pumunta rito. Isinama ka pa sa kalokohan niya. Ay nako, tatamaan talaga siya sa akin. Napilitan lang po akong sumama sa kanya, Lolo. Alam ko, dahil may utang na loob ka sa kanya. Kaya yun ang ginamit niyang dahilan para sumama ka. Hala, sige na, makakauwi ka na. At ako na ang bahalang pumasok sa loob ng minahan. Tatamaan talaga sa akin ang batang yan. Agad na pumasok sa loob ng minahan si Lolo Estong para sunduin si Kuya Nestor. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip at agad na akong bumalik sa bahay. Mabuti na lang at nang dumating ako ay wala pa si tatay. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag at nangihina na napaupo sa sahig ng balkonahe. Maya-maya pa ay biglang dumating si tatay. May dala siyang gulay at prutas. Anak! Oh, eto na ako! Linisan mo mga gulay at magluluto na ako, ha? Sige po, tay. Ay, tay. Bakit nga pala po kayo natagalan? Mangyaring dumaan pa kasi ako sa barangay hall kay Kapitan. Ipagbibigay alam ko sana ang pagpapasabog ng dinamita sa kabundukan. Abay nadatnan ko, nakausap niya ang mga minero at kitang-kita ko na inaabot ng pinansyal nila ang sobre kay Kapitan. Talagang makapal ang muka at sinusuhulan pa ako ng pera. Sukat ba naman na sabihin sa akin na wala raw ako nakita? Ano ako, bulag? Ay nako, nakakadismaya talaga. Matagal na po yata na ganun ang ginagawa ni Kapitan, tay. Nangangahulugan po na may impluwensyang tao po talaga ang nagpapa-operate sa minahan. Nag-aalala ako na baka isang araw meron silang masira na isang bagay na matagal nang nakatago sa lumang sementeryo.
Tay, ano po bang ibig niyong sabihin? Basta anak. Sige na. At kailangan ko na rin magpahinga. Napagod ako sa matagal na paglalakad kanina. Sumakit ang mga binti ko. Halata naman na umiiwas si tatay na pag-usapan ang tungkol sa lumang sementeryo. Kaya ng gabing yon ay hindi kagad ako dinalaw ng antok. Kinabukasan, muli akong bumalik sa pandayan ni Mang Delpin. Nagulat siya nang makita niya ako ron. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po, Mang Delpin. Sa inasal ko po kahapon. Wala yun. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Mang Delpin, pwede pa rin po ba akong tumulong sa inyo rito? Oo naman. Tamang-tama lang ang pagpunta mo rito. Marami akong ipapagawa sa'yo. Magbubuhat tayo ng mga bakal para malinisan ko ng maayos ang aking pandayan. Sige po, Mang Delpin. Saan po tayo magsisimula? Itong mga itak, isalansan mo na maayos. Pagtabi-tabihin mo ang magkakasukat. Saka mo linisin at hasain ang talim. Pagkatapos, ito namang maso ay dalhin mo sa labas ng bahay. Kailangan ko kasing ayusin ang palakol na gagamitin kong pansibak ng mga panggatong. Kahit nagtataka ko sa dami ng inuutos ni Mang Delpin sa akin, ay tuloy pa rin ako sa pagtulong sa kanya. Ni hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang balaraw. Lumipas ang oras nang hindi kami nag-uusap. Tuloy lang kami sa pagbubuhat ng mga bakal, maging ang mga kahoy na sisibakin. Nang hindi na ako nakatiis, nagtanong na ako. Mang Delpin, kanina pa ho tayo nagbubuhat ng mabibigat na bakal. Hindi ba kayo magpapandi ng itak? Hindi mo na, Benok. Gusto ko malinis ang pandayan ko para maginawa ang pagkilos ko sa loob. Bakit, Benok? Pagod ka na ba? Hindi naman po. Nagtataka lang po ako. Sige na. Damputin mo na ang mga kahoy na sinibak ko. Magpalipas oras muna tayo, pampawala ng pagod. Marunong ka bang gumamit ng arnis? Arnis? Hindi po eh. Sige, isipin mo na lang na arnis ang hawak mong kahoy. Sige nga, atakihin mo nga ako ng palo. Kapag natalo mo ko, tuturuan ulit kita sa pagpapanday ng itak. O ano, ayos ba yun sa'yo? Sige po, ayos na ayos po yun sa akin. Nagsimula ang aming paglalaban, pero madalas niya akong tinatamaan ng kahoy sa puwet. Kaya napapaigtad ako dahil sa sakit. Nang mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na tinuturuan na pala ako ni Mang Delpin kung paanong makipaglaban. At dahil natutuwa ako sa ginagawa namin, nakipagsabayan ako sa kanya kahit hindi ako makatama. O ano, paano ba yan? Natalo kita. Kaya magbubuhat ka na ulit ng mga sinibak na kahoy at ng bakal. Ang daya naman. Akala ko pa naman matuturuan niyo na ako sa pagpapanday. Kaya sa susunod, Benok, galingan mo na para maturuan na kita. Iiling-iling na binuhat ko isa-isa ang mga sinibak niyang gatong. Nang matapos ako sa aking ginagawa, ay umuwi na kagad ako sa aming bahay. Halos tumagal ng 2 linggo ang pagpunta-punta ko sa pandayan. Tinuturuan naman niya ako sa pagpapanday, pero mas lamang ang pagbubuhat. Hanggang isang araw ay kinausap na ako ni Mang Delpin. Pasensya ka na, Benok, kung hindi ko ipinagtapat sa'yo ang buong katotohanan. Ano pong katotohanan, Mang Delpin? Matagal na kitang sinasanay ng palim. Alam mo ba na ang pagbubuhat mo sa mabibigat na bagay ay sinusukat nito ang iyong lakas. Pati na ang paggamit mo ng kahoy sa tuwing nagdiduelo tayo ay isang paraan kung paano humawak ng palaraw. Sa nakikita ko, malaki na ang ikinaling mo. Teka, akala ko po ba hindi niyo po ako pipilitin?
Bilang bagong tagapagmana, tungkulin mong harapin kung ano ang nakatakda para sa'yo. Hindi mo yung pwedeng baliwalain at iwasan. Kailangan mo itong harapin, Benok. Pero ang gusto ko lang naman po ay maging tagagawa ng sandata. Wala po akong alam pagdating po sa pakikipaglaban. Kaya nga tinuturuan kita, hindi ba? Kailangan mo magsanay upang maharap mo ang mga kalaban. Magtiwala ka sa akin, Benok. Hindi ka mapapahamak. Bakit niyo po ba ito ginagawa, Mang Delphin? Dahil nanganganib ang buhay mo. Papatayin nila ang bagong tagapagmana. At mararamdaman nila yon kapag nakaharap ka nila. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo ang tungkulin na nakaatang sa balikat mo. Pero Subok ko ng kakayahan ng palaraw, Benok. Dahil ako mismong gumamit nito. Inubos ko ang mga aswang. Napatay ko ang hari nila. At tumanggap ako ng papuri dahil doon. Itinuring nila ako na isang bayani. ang ibig niyo po bang sabihin? Sikat po kayo nun? Oo. Sikat ako, mandirigma. Ang astig naman nun, Mang Delphin. Parang gusto ko na rin po maging kagaya niyo ah. Magiging kagaya kita kung tatanggapin mo ang iniaalok ko sa'yo. Hindi mo maaaring tanggihan ang misyon na nakaatang sa balikat mo, Benok. O ano? Handa ka na ba sa pagsisimula ng tunay nating pagsasanay? Sige po, Mang Delphin. Handa na po akong matuto sa inyo. Ang inaalala ko lang naman po ay si tatay. Medyo nakakalata na po siya. Lalo na po at matagal ko na rin pong hindi nakikita si Kuya Nestor. Siya po kasi ang kakampi ko kapag tumatakas po ako papunta rito eh. Ang Nestor pa na kaibigan mo ay madalas na pumupunta rito para sunduin ka. Opo, magmula po nang iwan ko siya sa minahan, hindi na po kami nagkita. Baka masama nga po ang loob niyo sa akin eh, dahil sa pangiiwan ko po sa kanya. Nahuli po kasi kami ni Lolo Estong. Sa tingin ko, pinagbawalan siyang lumabas ni Tatay Estong. Huwag mo na siyang alalahanin. Ang inaalala ko ay ang galit ng tatay mo. Naku, mahusay naman po kayo sa pakikipaglaban eh. Kaya walang panama sa inyo si tatay. Loko ka talagang bata ka. Sige na. Simulan na natin ang pagsasanay. Agad kaming naganda ng lugar na pagdadausan namin ng pagsasanay. Hawak ko ang balaraw at siya naman ay ang itak na pinanday ko noong nakaraang araw. Tumagal halos ng ilang araw ang aming pagsasanay bago ko natutunan ang tamang paggamit ng balaraw. Dahil nalibang kami, hindi namin namalayan na malapit na palang dumilim ang paligid. Kaya agad kong isinauli sa kanya ang balaraw. Naku po, lagot na. Hindi ko na po napansin ang oras, Mang Delphin. Wala na po kung may dadaylan kay tatay nito. Kaya nga mas mabuting ipagtapat mo na sa kanya ang totoo. Sige na. Makakauwi ka na. Sa susunod na araw na lang tayo magkita. Magpahinga ka muna sa pagsasanay. Dahil baka mapagalitan ka na ng iyong ama. Sige po, Mang Delphin. Pupunta na lang po ako rito kapag naayos ko na po ang problema ko kay tatay. Sige po. Pagkatapos ko magpaalam, ay agad akong naglakad pauwi sa bahay. Kaya lang, bigla akong nag-alala nang makita si tatay sa daan. Kasama siyang nakikiusyoso sa mga tao. Nagkakagulo ang mga ito at bakas sa kanilang muka ang pag-aalala. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ng mga tao at tumambad sa aking paningin ang bangkay ng isang lalaking butas ang dibdib. Dilat ang kanyang mga mata, laylay ang dila at ang kanyang leeg ay kulay ube na parabang sinakal ng maigpit. Gaano na katagal ang bangkay? Tanong ni tatay sa lalaking nag-aayos sa katawan ng bangkay para ilipat sa higaan na inuusong ng mga tanod. Sinabi nito na kagabi pa raw nila nakita ang katawan. Ngayon lang daw pinuntahan ng mga pulis dahil marami din daw ang namatay
namatay sa karatig baryo at kagaya rin daw ng itsura ng bangkay sa aming lugar. Bumundo ng aking kaba nang marinig ko yun at bigla kong naalala ang mga naikwento sa akin ni Mang Delfin. Kung ganun, totoong bumalik na nga si Lizardo. Diyos ko, hindi kaya ito na rin ang simula ng pag-aasik niya ng lagim? Bulong ko sa aking sarili nang lumingon ang aking ama at nakita niya ako. Biglang dumilim ang kanyang anyo at lumapit sa akin. Dala ng kanyang galit, mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Lintik ka, bata ka! Saan ka ba nanggaling, ha? Aray ko po! Tay, nasasaktan po ako! Bitiwan niyo po ang braso ko! Masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi sa akin na totoo. Saan ka nanggaling? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kay Kuya Nestor po, tay! Sinungaling! Doon lang ako nanggaling kanina eh. At 2 linggo nang may sakit si Nestor. At 2 linggo mo na rin ako dinuloko. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Doon tayo mag-usap. Sa kabila ng nararamdaman kong sakit mula sa mahigpit na pagkakakapit ni tatay sa aking braso, mas nag-alala ko sa kalagayan ni Kuya Nestor. Kaya pala hindi ko na siya nakikita dahil may sakit siya. Pagkalipas ng ilang minuto naming paglalakad, pabalya kong itinulak ng aking ama. Dinuro niya ako habang nanginginig ang kanyang kamay. Ngayon, magtapat ka. Dahil kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Tay, ano ba ginagawa niyo? Bakit niyo pa inuubad ang sinturo niyo? Kapag hindi mo sinagot ng tama ang itatanong ko sa'yo, matitikman mo ngayon ang galit ko. Ang ayoko sa lahat, yung niloloko ko. Hindi kita pinalaki para magsinungaling lang sa akin. Patawarin niyo ako, tay. Ang totoo po eh. Kay Mang Delfin po ako palaging pumupunta. Ano? Anak naman ng 8 tipaklong, oo. Sa dinami-dami ng lugar na pupuntahan mo, sa pandayan pa talaga. Hala, sige, dumapa ka. Tay, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong paluin, masakit po yan eh. Mas masakit ang panlulokong ginawa mo sa akin. Binalaan na kita, pero ang tigas ng ulo mo. Sige, dumapa ka nang makita mo ang hinahanap mo. Halos patulak akong pinadapa ni tatay. Galit na galit siya at hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko. Ganun talaga, mamarusa si tatay kapag napupuno na sa akin. Pero ngayon ko lang siya nakitang nagkaganon. Yun lang din ang unang pagkakataon na ginamit niya sa akin ang kanyang sinturon. Halos 5 palo ang tinamo ko mula sa kanya bago siya tumigil sa pagpaparusa. Ano? Siguro naman magtatanda ka na. Sa susunod na malaman ko pa na nakikipagkita ka sa lalaking yun, ibibitin talaga kita ng patiwarik. Ano po bang dahilan? At galit na galit po kayo sa kanya. Para saktan niyo po ako ng ganito. Basta, ayoko sa kanya. Wala na maraming tanong. Hindi mo siya dapat na nilalapitan. Delikado siyang tao at habulin ang kamalasan. Lahat na napapadikit sa kanya, napapahamak, namamatay at binamalas. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka sa mga sinasabi ko. Pero tay, mabuti po siyang tao. At isang sikat naman dirigmang pumapatay ng maraming aswang para ipagtanggol ang paryong ito. Kaya wala po ako nakikitang dahilan para layuan po siya. Wala akong pakialam sa kung gaano kapait ang tingin mo sa kanya. Basta para sa akin, isa siyang isinumpang nilalang. Baka hindi mo alam, nagkukunwari lang siya mabait. Pero sa huli, ipapahamak ka rin niya. Kaya magmula ngayon, hindi ka aalis sa bahay. Hindi ka na makikipagkita sa lalaking yun. Kapag naulit pa ito, sinasabi ko sa iyo, itatakwil kita. Itatakwil talaga kita, Benok. Tandaan mo yan. Bakit di po ba ako pinagbabawalan lumabas ng bahay? Nakita mo naman siguro kanina.
Marami na natatagpo ang patay sa kakauyan. Kaya makinig ka sa akin. Kung ayaw mo masaktan. Pasigok-sigok akong umiyak nang iwan ako ni tatay sa loob ng aking silid. Ikinulong niya ako at mas lalong napuno ng katanungan ang isip ko. Napatingin ako sa nakabukas na bintana. Kaya nalaman ko na gabi na ng mga oras na yon. Yakap ko ang dalawa kong tuhod habang nakatingin ako sa labas. Maya-maya pa ay bigla kong naalala si Kuya Nestor. Kumusta na kaya si Kuya Nestor? Kailangan ko siyang makita. Tumayo ako at sumulyap sa nakasaradong pintuan. Maingat akong lumapit sa bintana. Pagkatapos ay nagpalinga-linga sa paligid ng bahay. Tamang-tama. Maliwanag ang sikat ng buwan. Kita ang daan papunta sa bahay ni na Kuya Nestor. Tsaka hindi rin ako hanapin ni tatay dahil ang alam niya, narito lang ako sa loob ng aking kwarto. Likas talaga sa akin ang pagiging matigas ang ulo. Kaya nang gabing yon, tumakas ako. Sa bintana ako dumaan. Maingat akong tumakbo papunta sa kakauyan. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Ngunit pagsapit ko sa gitna ng kagubatan, bigla akong nakarinig ng malakas na alulong ng asong ligaw. Kaya naman, tumigil ako sa pagtakbo. Ala, ano yun? Bakit may ganun? Natataranta akong nagpalinga-linga sa paligid habang nanginginig ang aking tuhod. Kaya ganun na lang, kalakas ang aking sigaw nang maramdaman ko ang kamay na humawak sa aking paa. Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Mula sa ilalim ng lupa, bumangon ang isang nilalang. Umaalingasaw ang mabahong singaw ng naaagnas nitong katawan. Umangil ito ng malakas habang hinihila ang aking paa. Sinipa ko siya sa kanyang muka, ngunit hindi niya binibitiwan ang aking paa. Bitaw! Bitiwan mo ang paa ko! Lumayo ka sa akin! Nang hindi binibitiwan ng nilalang ang aking paa, yumuko ako. Ako na mismo ang nagtanggal sa kanyang mga kamay. Kaya lang, malambot ang kanyang balat at lumubog ang aking daliri sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang kanyang buto at nang iangat ko yun sa ere, nakita ko ang tila naglalaway na likido mula sa kanyang laman. Dala ng aking takot, malakas akong nagpumiglas at sumigaw. Nang makawala ako, ay mabilis akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Ngunit naligaw na ako. Hindi ko na alam kung saan ako patungo. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Halos magpaekis-ekis ako sa daan para lang makatakas sa aswang. Pero natigilan ako nang makita ko ang dalawang nilalang na paisa-isa ang hakbang papalapit sa aking kinaroroonan. Umaangil sila. Nanginginig ang kamay at ang kanilang balat. Nakalaylay na parabang tela. Sa kanilang muka, kita ang bungo nila na merong mga uod na lumalabas mula sa loob. Halos mabaliw ako sa labis na takot at panay ang paghingi ko ng saklolo. Nanigas ang aking binti kaya naabutan ako ng dalawang aswang. Wag! Tigilan niyo ako! Huwag kayo lumapit! Maawa na kayo sa akin! Naramdaman ko ang malamig na kamay ng dalawang aswang. Kaya naman napatakbo ako ng napakabilis. Namalayan ko na lang na tinatahak ko na ang daan papunta sa bahay ni Mang Delfin. Ngunit bigla akong natisod sa lupa nang humarang sa daan ang kamay ng aswang. Nakabaon ito sa lupa at pilit na umaahon para atakihin ako. Nang maabutan ako ng dalawang aswang na humahabol sa akin, kinalmot nila ako at tinamaan ako sa likod at dibdib. Napunit ang aking damit at dahil sa sakit
Hindi kaagad ako nakabangon. Gumapang ako palayo sa kanila. Pero hinawakan nila ako sa tigkabilaan kong paa. Naramdaman ko ang pagkuskus ng aking katawan sa lupa. Kaya mas lalong tumindi ang kirot mula sa aking sugat sa dibdib. Wag! Tama na! Tama na! Saklalo! Tulungan niyo ako! Nang mga sandaling yon, nagsisi ako. Kung di sana ako tumakas sa bahay namin, hindi mangyayari sa akin ito. Dahil sa aking takot, ginamit ko ang aking buong lakas na natutunan ko kay Bang Delfin. Sinipa ko sila, kaya nakabitaw sila sa pagkakahawak nila sa aking paa. Nang makabawi ako ng lakas, nilapitan ko sila at binuhat. Ibinarag ko sila sa lupa at kumuha ako ng matulis na kahoy. Yun ang ginamit kong pansaksak sa kanilang katawan. Ngunit hindi sila tinatablan. Kahit pinuhog ko sila ng kahoy, hindi pa rin sila tumitigil sa paggalaw. Nang makahanap ako ng pagkakataon, mabilis akong tumakbo papunta sa bahay ni Mang Delfin. Halos sirain ko ang dingding ng pinto sa lakas ng katok ko. Delfin! Mang Delfin! Tulong! Tulungan niyo po ako, Mang Delfin! Agad na bumukas ang pintuan ng bahay ni Mang Delfin at nagulat siya nang bigla kong pumasok sa loob ng bahay niya. Teka, ano ba nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat sa dibdib? Hindi ko agad nasagot ang tanong na yun sa akin ni Mang Delfin. Sa halip, isinara kong mabuti ang pinto. Habol ang aking hininga habang namumutla ang aking labi. Mang Delfin! Mang Delfin! May aswang po sa ilalim ng lupa! Inahabol po nila ako! Inatake po nila ako! Halika, halika! Mabuo ka muna at ihahanda ko mga gamot sa sugat mo. Habang mabilis na inihahanda ni Mang Delfin ang gamot, tuloy naman ako sa pagkikwento. Maya-maya pa ay sinimulan niya ng gamutin ang sugat ko. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magtanong sa akin. Benok, ano ang itsura ng mga aswang? Para po silang mga patay na biglang nabuhay, Mang Delfin. Nanggaling po sila sa ilalim ng lupa. Sa gitna po ng kagubatan. Doon ko po sila nakita. Naagnas na po ang kanilang katawan at marami pong uod ng kanilang laman, Mang Delfin. Hindi na rin po sila namamatay. Hindi sila tinatabla ng kahoy na itinara ko sa kanilang katawan. Mang Delfin, ano po ba talaga ang nangyayari? Ano po mga yun? Isa yung sinyalis. Nabuhay na ulit ang hari ng mga aswang. Diyos ko, hindi na tayo magkakaroon ng katahimikan simula ngayon. Nasa panganib na ang baryong ito. Mang Delfin, natatakot po ako. Ano pong gagawin natin? Tsaka si tatay po, mag-isa lang po siya sa bahay. Ano? Bakit mo siya iniwan? Tumakas lang po ako eh. Pinagalitan niya po ako at pinalo po ng sinturon. Sinabi ko na po sa kanya kung saan po ako pumupunta kapag umaalis ako. Nagtapat na po ako sa kanya. Pero bakit umalis ka pa rin ng bahay niyo? Bala ko po kasi sanang bisitahin si Kuya Nestor. May sakit daw po kasi siya eh. Hindi ko naman po akalain na may makikita po akong aswang. Aray, sobrang sakit po ng sugat ko, Mang Delfin. Huwag kang mag-alala. Kalmot lang naman yan. Mas delikado kung kinagat ka ng aswang. Oh, eto ang damit. Magpalit ka. Dahil kapag nakita yan ng iyong ama, tiyak na mas lalo siyang magagalit sa'yo. Kinuha ko ang damit na iniabot sa akin ni Mang Delfin. Saka ako nagtanong sa kanya tungkol sa mga nilalang na umatake sa akin. Mang Delfin, ano po bang klaseng nilalang ang mga aswang na umatake sa akin kanina? Ang malamig ang tawag sa kanila. Ang mga aswang na muling nabuhay.
Walang ibang sandata na makakapatay sa kanila, kundi tanging ang palaraw ko lamang. Kung ganun, ngayon na po ang simula ng pag-aasik nila ng lagim. Tumayo si Mang Delpin at bumakas sa kanyang anyo ang labis na pag-aalala. Oo, Benok. Kaya kailangan mo nang tanggapin ang palaraw. Dahil alam na nila na ikaw ang tagapagmana ng sandata. At kakailanganin na natin ng matinding paghahanda at pagsasanay. Pero paano po, Mang Delphin? Paano po si tatay? Kailangan ko siyang kausapin. Pero sa ngayon, magpagaling ka na muna na sugat mo. Kaya ko po, Mang Delphin. Kaya ko pong gawin ang pagsasanay natin kahit may sugat ako. Ito na po ang hinihingi ng pagkakataon. Sigurado ka ba, Benok? Tumango ako kay Mang Delphin. Kaya naman, nagmamadali siyang lumapit sa baul. Kinuha niya ang palaraw at iniabot niya yon sa akin. Magmula ngayon, hindi mo na iiwalay ang palaraw na to sa iyong katawan. Dahil nasa panganib ang buhay mo. Opo, Mang Delphin. Naiintindihan ko po. Nang gabing yun, ay nagsimula na kami sa pagsasanay ni Mang Delphin. Panatag ang loob ko dahil alam ko na hindi malalaman ni tatay ang pag-alis ko. Kaya namalayan ko na lang na sumapit na ang madaling araw. Wala na palang dapat alalahanin. Mabilis kang natuto sa paggamit ng palaraw. Sabi ko naman po sa inyo madali po ako matututo. Sige na, umuwi ka na. Ingatan mong balaraw. Ako nang bahalang kumausap kay Karding para matapos na ang pag-aalala mo. Ipagtatapat niyo na rin po ba sa kanya ang tungkol po sa balaraw? Oo, Benok. Dahil ayoko na nagsisinungaling ka pa sa kanya. Tatanggapin ko kung ano sasabihin niya. Panahon na para magkausap kami. Pagkatapos ko magpaalam kay Mang Delphin, tinaha ko ang daan papunta sa bahay. Pero nagulat ako nang makitang bukas ang pintuan. Nag-aagaw ang dilim at liwanag, kaya bumundol ang kaba sa aking dibdib. Dahil kadalasan, tanghali nang nagigising ang aking ama, mas lalo ko nagulat nang makita ko si Kuya Nestor. Kagagaling lang niya sa loob ng aming bahay, kaya itinago ko muna ang balaraw sa aking bewang bago ko siya nilapitan. Kuya Nestor, akala ko may sakit ka. Anong ginagawa mo rito? Lintik na. Saan ka ba nanggaling ha? Kuya, nanggaling po ako sa bahay ni Mang Delphin. Akala ko may sakit ka. Kaya tumakas ako kagabi para puntahan ka. Kaya lang hinarangan at kinatake ako ng mga aswang na amalanig. Kaya napunta ako sa bahay ni Mang Delphin. Sira ulo ka talaga. Palagi ka na lamang gumagawa ng problema. Alam mo ba, nahinanap ka ni Mang Karding kagabi at napahamak siya. Sinaktan siya ng mga amalanig. Sugatan at ginagamot siya ngayon ni Lolo Estong. Ano? Kuya, samahan mo ako. Gusto kong makita si tatay. Huli ka. Sumunod ka sa akin. Mabilis naming tinahak ang daan papunta sa bahay ni Lolo Estong. Sa daan pa lang ay panay na ang tulok ng luha ko. Patawarin mo ako, tay. Hindi ko po sinasadya. Walang mangyayari kung iiyak ka lang ng iiyak dyan. Bakit kasi tumakas ka pa? Napahamak tuloy si Mang Karding dahil sa'yo. Kumusta siya, kuya? Marami ba siyang sugat? Oo, mabuti na lang at kalmot lang ang inabot niya. Ang hirap kasi sa'yo. Palagi ka na lang nawawala. Napapahamak tuloy ang mga taong nakakasama mo. Bakit, kuya? Nagtatanong ka pa? Nang iniwan mo ako sa minahan, nabagsakan ako ng bato. 2 linggo pala akong walang malay. Itong si Lolo naman, naging maigpit na sa akin. Hindi niya na ako pinapayagang umalis. Lalo na nang mabalitaan niya ang nangyari sa bangkay ng lalaki na tagpuan sa kakauyan. Pasensya ka na, Kuya Nestor. Kung iniwan kita doon, pinauwi kasi ako ni Lolo Estong Ay nako, ano pa nga ba nangyari na? Oh, narito na pala tayo. Dala ng pagkasabik na makita ko si tatay. Nauna akong pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Estong. Nakita ko ang aking ama na nakahiga sa katre
at puno ng benda ang katawan. Nang makita niya ako, pinilit niyang bumangon sa higaan at galit na nagsalita. Nakita mo na kung anong kinailat na nakatigasan ang ulo mo. Saan ka nagpunta ha? Kay Delphine na naman ba? Opo, Tay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po alam na merong mga aswang na malanig sa baryo natin eh. Ang balak ko lang naman po sana ay bisitahin po si Kuya Nestor. Pilit na tumayo si tatay at lumapit siya sa akin. Bigla niya akong sinampal ng malakas, kaya natumba ko sa sahig. Dahil doon, napatayo si Lolo Estong at pumakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Karding, huwag mo naman saktan ang anak mo. Pero Lolo Estong, nag-usap na po kami ng batang ito. Ang sabi ko sa kanya, itatakwil ko siya kapag nagpunta pa rin siya sa bahay ni Delphine. Pero bata yan, Karding. Talagang nagkakamali. Teka, ano ba ang bagay na nasa sahig? Napako ang aming atensyon sa balaraw na nahulog mula sa pagkakasuksok ko sa aking bewang. Dali-dali ko yung itinago sa aking likod. Pero nakita na yon ni tatay. Isang balaraw ang hawak mo, di ba? Sanda tayo ni Delphine. Paano napunta yan sa'yo? Ninakaw mo ba yan? Hindi po, Tay. Ibinigay niya po ito sa akin. Ilang beses ka na sa akin nagsisinungaling. Kaya hindi na ako naniniwala sa'yo. Akin na yan! Ibigay mo sa akin ang balaraw na yan! Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking balaraw. Pailing-iling ako habang umaatras palayo kay tatay. Inilahad niya ang kanyang kamay para kunin sa akin ang sandata. Okay na yan! Ibigay mo sa akin ang sandata niya kung ayaw mo masaktan! Hindi yan dapat na sa'yo! Karding, baka naman nagsasabi siya ng totoo. Ang mabuti pa, kausapin mo si Delphine. Wala akong pakialam kay Delphine, Tata Estong. Si Benok ang iniisip ko. Kaya akin ang balaraw, Benok. Sinasabi ko sa'yo, maikli ang pasensya ko. Tatamaan ka talaga sa akin. Sa pagkakataon na yun, ay niyakap ko na ang balaraw at pilit na iniiwas sa aking ama. Mang Karding, ako na lang po magsasauli kay Mang Delphine. Baka kapag nagkaharap po kayo ni Mang Delphine magkagulo pa kayong dalawa. Benok, akin na yan. Sige na, ako na magsasauli kay Mang Delphine. Kuya, hindi ko po ito ninakaw. Kusang ibinigay po talaga sa akin ito ni Mang Delphine. Ang sabi niya po, ako raw po ang sunod na tagapagmana. Ano? Lintik na sinabi niya yun? Anong tagapagmana ha? Ako raw po ang bagong lalaban sa mga aswang na malanhig. Kalokohan! Hindi ako makakapayag. Talagang inuubos ng lalaking yun ang pasensya ko. Halika, sumama ka sa akin. Papatayin ko siya sa harapan mong bata ka. Karding, ang bata nasasaktan. Ano ka ba? Talaga masasaktan to sa akin, Tata Estong. Matagal na ako nagtitimpi ng galit sa ginagawa nilang dalawa sa akin eh. Naku, sandali lang. Huwag din naman kaligkarin si Benok. Nakakaawa naman siya. Nestor ha, huwag kang makialam dito. Baka akala mo nakalimutan ko na ang sabuatan yung dalawa para lokohin ako. Diyan lang kayo. Huwag kayo susunod. Umanda talaga sa akin ang Delphine na yun. Hinabol na lamang kami ng tanaw ni Lolo Estong at Nestor. Habang maigpit ang pagkakahila sa akin ni tatay sa aking braso. Mabilis naming narating ang bahay ni Mang Delphine. Inabutan namin siyang nagpapanday ng itak. Nagulat ito sa bigla naming pagdating. Hoy ikaw! Mag-usap tayo! Anong kalokohan ng mga pinagsasasabi mo sa anak ko, ha? Bakit? Hanggang ngayon ba? Kalokohan pa rin ang nangyayari sa paligid mo, ha, Karding? Napakunot ang aking noo. Nagtataka ako sa klase ng pag-uusap nila. Para bang matagal na silang magkakilala. Naramdaman ko ang pagbitiw ni tatay sa aking braso at takma niya sanang kukunin ang balaraw sa aking kamay nang bigla itong napaso at nagtatakang napatitig sa akin. Tinamaan na lintik. Ano ba nangyayari ha?
Bawiin mo ang balaraw sa anak ko, Delphin. Dahil kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Pasensya na, Karding. Pero siya talaga ang tagapagmana ng balaraw. Buhay na si Lizardo. Nakabalik na siya. At anumang oras, maaari siyang sumalakay sa ating baryo. At ang aking anak, ang ipangaharang mo sa kanya, ha? Ganun ba? Kung ayaw mong bawiin ang balaraw at mamamatay lang din naman ang aking anak, uunahin na kitang patayin, hayop ka. Matagal na akong nagtitimpi ng galit sa'yo. Nagulat ako nang damputin ni tatay ang itak sa pandayan at kagad niyang inatake ng taga si Mang Delphin. Ngunit mabilis niyang naiwasan yun. Kaya nang makakuha rin ng itak si Mang Delphin, ay gumapang na ang takot sa aking buong katawan. Kitang-kita ko ang galit sa malakas na pagpalo ni tatay ng taga sa itak na hawak ni Mang Delphin. Tay! Mang Delphin, tumigil na po kayo! Ano po ba nangyayari sa inyo? Hindi nila ako pinansin. Tuloy lang sila sa pagpapalitan ng taga na hindi naman tumatama sa isa't isa. Dahil pareho silang magaling. Isang bagay na higit kong ipinagtaka dahil ang buong akala ko walang alam si tatay pagdating sa pakikipaglaban. Para siyang mandirigma na kasing husay ni Mang Delphin. Ngunit nang makita ko na nasugatan ni tatay sa balikat si Mang Delphin, bigla akong nag-alala. Kaya lumapit ako sa aking ama para awatin siya. Pero itinulak niya ako at patuloy siyang umatake ng taga kay Mang Delphin. Layuan mo ang anak ko! Kung ayaw mong pagpira-pirasuin ko ang katawan mo! Hindi ako natatakot sa iyo, Karding. Sinusunod ko lang kung ano ang nakatakda para sa anak mo. Kaya wala ka na magagawa. Tinanggap na niya ang responsibilidad. Nakita mo naman, hindi ba? Nabubuhat at nahahawakan niya ang sandata. Hindi ka kaya mo nun na sinubukang hawakan ng balaraw. At hanggang ngayon, nabigo ka pa rin. Kahit kailan, hindi ako magkakaroon ng interes sa isang bagay na sumira sa buhay ko. Kaya dapat sa'yo, mawala na rin. Kagaya ng pamilya ko. Pamilya mo. Pamilyang ipinagpalit mo. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Pero hindi ko babawiin ang balaraw kay Benok. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, nagulo na ang pandayan. Kasing gulo ng isip ko habang pinapanood ko silang dalawa na naglalaban. Meron akong hindi alam sa totoong dahilan kung bakit gano'n na lamang kalalim ang galit nila sa isa't isa. Pinagmasdan ko ang balaraw at wala na akong nagawa kundi ang gamitin nun sa kanila. Itinaas ko ang balaraw. Lumikha yun ng nakakasilaw na liwanag. Humaba ang talim nito. Saka ako lumapit at pumagitna sa kanilang dalawa. Iniharang ko ang talim ng balaraw sa dalawang talim na nagkikiskisan. Sabay angat ko para tumalsik ang kanilang mga itak. Nagulat ang dalawa sa ginawa ko. Sabi ko tumigil na po kayo! Para kayong mga bata! Hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan nyo umantong sa ganito! Ano po ba nangyayari sa inyong dalawa? Pati palang paggamit sa balaraw na ituro mo na rin sa aking anak. Wala ka talagang kwenta. Ikaw ang nagtutulak sa kanyang kamatayan. Tay, ang tanong ko sagutin nyo. Ano po ba ang totoong nangyayari sa inyo? Sa tingin ko po, may malalim kayong ugnayan sa isa't isa. Kapatid ko siyang bunso, Benok. Patawarin mo ko. Hindi mo dapat nalaman ito dahil matagal na akong itinakwil ng iyong ama. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga magulang. Pati si Lady na asawa ko, namatay rin siya dahil sa kapabayaan mo. Wala kang karapatang maging tagapagligtas ng baryo kung ang sarili mong pamilya ay pinabayaan mo. Kung ganon, ito po ang dahilan kung bakit ayaw niyo po akong lumapit kay Mang Delphin, Tay. Oo, tama ka. At hindi magbabago ang desisyon kong yun. Hindi na siya parte ng aking pamilya. Pero ako, hindi ka nawala sa isip ko, Karding.
Kahit kailan hindi kita sinukuan. Wala akong kasalanan. Pareho tayong nawalan. Ang tangi lang na pagkakamaling nagawa ko ay ang tumakas na walang paalam sa ama natin. Yun ay para gampanan ng aking responsibilidad sa mga taong umaasa sa akin. Marami ka na ililigtas. Napatay mo si Lizardo, pero nawala naman ang aking pamilya. Kaya ang silbi ng pagiging mandirigma mo kung hinayaan mo mamatay ang mga magulang natin. Bumalik na si Lizardo. Buhay na siya, Karding. Buhay nang muli si Lizardo. Kalokohan. Sinasabi mo lang yan para tanggapin ng aking anak ang balaraw na yan. Ang mga aswang na umatake sa inyo, sila ang kampo ni Lizardo. Maaaring hindi ang katawan niya ang nakabalik, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsimula na magkasik ng lagim. At ang pruweba ay ang pagkakabuhat ni Benok sa balaraw. Biglang natigilan ang aking ama sa sinabing yon ni Mang Delfin. Mukhang alam din ito ang tungkol kay Lizardo. Mas nagulat din ako sa aking natukwasan sa totoong pagkatao ni Tatay at Mang Delfin. Kaya siyang tagapagmana na sandata dahil nananalitay sa kanyang ugat at pagiging dugong pantay. Kusa siyang pinili ng balaraw at maluwag din sa dibdib ni Benok ang pagtanggap sa malaking responsibilidad na nakakatang sa kanyang balikat. Kaya wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin ang nakatakda para sa kanya. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang aking anak. Baka mapatay na talaga kita sa oras na masaktan ang aking anak. Tay, huwag niyo pong sisihin si Mang Delfin. Wala po siyang kasalanan. Ako po may gusto nito. Ibalik mo ng balaraw sa kanya, Benok. Kung ayaw mong itakwil din kita, kagaya ng ginawa ko sa kanya. Tay, ayoko po. Mamili ka. Si Delfin o ako? Talaga bang ganyan ka nakasama? Pati ang anak mo, pinahihirapan mo. Ano, Benok? Siya ba ang pipiliin mo? Tay, alam niyo naman po kung gaano po kayo kaalaga sa akin. Patawarin niyo po ako, Tio Delfin. Ngunit, kailangan ko pong bitiwan ng balaraw. Malungkot akong napatingin na ngayon ay Tio Delfin ko na nang iabot ko sa kanya ang balaraw. Tinanggap niya yun habang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mamayang gabi, tiyak na sasalakayin kayo ng mga aswang. Maaaring sa mga oras na to, alam na ni Lizardo kung sino ang tagapagmana ng balaraw. Huwag mo akong lukuhin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Halika na, Benok. Umalis na tayo. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at naglakad na kami papalayo sa bahay ni Tio Delfin. Bigla akong nag-alala sa sinabi nito. Paano nga kung sumalakay sa amin si Lizardo? Wala na sa akin ang sandata, pero hindi ko rin naman kayang sumuway kay tatay. Ayoko na siyang mapahamak ulit ng dahil sa akin. Pagsapit ng gabi ay pabaling-baling ako sa higaan. Panay din ang silip ko sa bintana dahil pakiramdam ko merong mga matang nakatingin sa akin. Kaya pagsilip ko, sakto rin ang pagbungad ng aswang mula sa labas ng bintana. Nakangisi ito na pilit akong inaabot ng kanyang kamay. Tay! May aswang, Tay! Tay! Agad na bumalandra ang pinto sa malakas na pagtulak ni tatay. Mabilis siyang pumasok at inilayo ako sa aswang na nagpipilit na pumasok sa loob ng aking silid. Kumuha si tatay ng itak, saka kami pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kaya lang, meron na palang naghihintay sa amin doon na dalawang aswang. Nakipagpambuno ang aking ama. Tinaga niya ang kamay ng aswang, ngunit hindi man lang ito natinag.